Ang amount po kasing ini-involve not greater than 200,000. Hindi po agad sa, sir, binababa po ng Hindi, ating pong... Gaano ba katagal, sir? Para lumabas po yung resulta. Hindi po kasi kami, sir, mag-exam. Ipupulot po namin yung, yung request. Magre-request po kami, tapos papasok po namin yung sample po, tsaka po yung question po na nalip namin ng fingerprint. Okay, sandali po, Sara. Kayo ho ba, Tatay Victor, stay in sa construction site? Opo. Paano bang patakaran doon sa construction site ninyo kung ang pag-uusapan natin ay yung pag ikaw ay lumabas ng construction site? Kayo ba ay nagpapaalam doon at nilalag sa security So, kapag kayo lumalabas? araw-araw silang ikot-ikot na security. Yeah, ano ba yung secured ba yung inyong construction site? Kasi ang pagkakalam ko sa mga construction site, pag staying ka, pag lumabas ka, ilalag yun ng security guard na ikaw ay lumabas. Tapos kung kailan ka pumasok, meron bang ganun sistema? Opo. Meron. Okay. Walang lalabas. Corporal, Yes po, sir. Yes po. kailan ba nangyari yung panluloob dun sa CCTV na nakita natin? Anong araw yon? Anong oras? Bali, sir, yun po ay pumatak po ng September 2 po ng madaling araw, sir. 12 a.m. to 3 a.m. Yun po, mga ganung oras po, sir. Okay. Nag-check na ba kayo doon sa construction site sa kanyang foreman kasi nilalag daw? Wala po silang lag, sir, na na yung pag ito, yung kanila pong site, pag po sila lumalabas doon, sir, wala naman po naglalag kasi dadalawa silang naiiwan doon. Okay. I see. So, wala palang security guard doon. Pwede maglabas-masok ang sino mang stay-in na construction worker doon sa construction site na yon. Yes, sir. Open site po kasi siya. Open. Okay. Bakit si tatay lang ba ang nag-fit sa description nitong nasa CCTV? Siya lang bang medyo may edad na? Yes, sir. Yes, sir. Doon po sa po yung time na nasa staying siya doon. Tapos, base po sa CCTV, medyo nahawid lang po sa kanya. Kaya po sa yung napagtutuunan, sir, ng investigation, sir. Okay, sige. So tay, mag-cooperate lang tayo sa mga investigador para sa kapakanan mo rin ito kasi meron pang reward dito na ibibigay. Hindi ako makatulog. Sir. Okay. Pero tay, hindi naman in fairness, hindi naman binabagit ang pangalan mo rito. So kaya nga tay, pinapabilis ko yung pag-process ng fingerprint kasi may na-lift daw na fingerprint, may nakuha fingerprint doon sa mga bahay na... Dinala pa nila sila ng t-shirt. Ang damit ko, dinala pa nila eh. Kinulong po kayo? Ang damit ko, ginawa nila sa barak, t-shirt nila akong barak eh. Ilang Pinasok araw, nila eh. kinulong po kayo ilang araw? Apat ko kalahati. Oras. For 4 hours. Para kayo ay... Maamin lang ko. Pinapaamin kayo? Wala ko maamin. Gawa ko nagawa eh. Corporal, ba't nyo pinapaamin yung tao? Sana ang ginawa nyo, Corporal, Yes, sir. pumunta kayo doon sa site, hindi nyo po dadalhin sa presinto. Kasi wala naman kayong wala naman kayong warrant of arrest. Apo, amin po siyang ipinagpaalam sa foreman niya at saka po kasama din po namin yung mga anak niya. So hindi naman po namin siya pinilit. Tinanong namin siya kung mas maganda, doon tayo sa police station mag-usap para hindi tayo Okay, so ang ginawa nyo sir, pumunta kayo sa construction site. So, Yes, sir. so matapos yung panluloob, ang unang suspect nyo agad, mga construction workers. Bakit mga construction workers lang? Hindi pa sir, wala pa kami suspect ng time. Nagkaroon lang kami ng idea na nung makita namin yung CCTV, doon lang po, ang hinanap po namin yung description po doon nasa CCTV, saka po yung description baka nasa loob ng subdivision, sir. Okay, kasi yung subdivision, may mga security guard doon, hindi ka basta-basta makapasok. Yes, sir, yes, sir. Security May subdivision. So, Yes, sir. okay. So, nakukuha ko ng point nyo. Dahil yung subdivision, hindi ka basta-basta makapasok doon. So, therefore, ang nanloob niyan, nandun lang sa loob ng subdivision. Yes, sir, yes, sir. Okay. At yung nasa loob ng subdivision ay yung may construction site. Ilang construction site meron sa loob ng subdivision? Sila lang po, sir, yung stay-in. Sila lang. Yes, So, sir. nung pinunta yung construction site, Security, sir. nakita niyo po si Mano medyo nag-fit sa description. Yes, sir, yes, sir. Okay. Yes, sir.
Manong, kinuha na kayo ng fingerprint. Kinuha ko rin yung fingerprint. Okay, sige. At saka t-shirt. Pero, Corporal, bakit yung kinulong na 4 na oras? 4 kalating oras? Hindi po namin kinukulong, sir. Wala pong ganun. Okay, sige. Corporal, Yes, sir. kailan po lalabas yung yung result ng fingerprint? Ipapaalam ko po, sir. Pakibilis-bilisan po. Yes, sir. Kailan po nakuha yung fingerprint doon po sa mga bahay na nilooban? Bali po nung pinunta po namin yung area, doon pala po yung time na yun na lumakita namin kasi nakita nga po namin na yung dinaanan po kasi niya kasi bagong gawa po yung bahay. Kaya po yung... No, sir. Ang tanong ko lang, kailan kinunan ng fingerprint itong si Tatay Victor? Itatay po, nung na po, September 6 po yata yun. September 6. Anong araw na po ngayon? Ngayon po, sir, ay September 21, sir. September 21. Ang tagal naman. So, gaano pa katagal mag-antay si tatay para malaman kung nagmamatch ba o hindi yung fingerprints na nalip sa mga bahay na niluban at saka fingerprint niya? Ipalop ko po, sir. Paki-follow up lang po. Yes, sir. Tomorrow. Kasi habang tumatagal, syempre, napapahiya siya sa kanyang mga kasamahan. Apo. Siyempre, iba ang tingin sa kanya. Iba rin ang tingin sa kanya ng mga tao doon sa loob ng subdivision. Yes, sir. Kasi hindi lang naman, sir, kami nagpo-focus kay tatay kasi yung pong area po kasi doon, madami rin pong tagalabas ang napasok tuwing gabi. Kaya po, amin pong iniimbestigahan po ng maayos. Sige Hindi po. lang po kami kay tatay nakapokus, sir. Meron pa kayong mga ibang inimbestigahan din. Yes, sir. Very good. Tama. Police Lieutenant Colonel R.D. Bagaman, Chief of Police ng Silang Cavite PNP. Colonel Bagaman, sir, magandang hapon po, sir, Colonel. Sir, good afternoon po, sir, at sa pagpapakinig po. Opo. Ang request ko lang po sana, Colonel, mapabilis na po yung paglabas ng resulta sa Yes, sir. na-lift na fingerprint para Apo, sir. kung nagmamatch ba dito kay tatay o hindi. Apo, sir. Kopya po, sir. Kailan po kaya namin maasahan, Colonel, sir? Pagka ipapaloob ko po agad, sir, sa investigator po natin para tutukan niya po yan, sir. O, sige. Next week kaya, sir, pwede na namin malaman by Monday? Is it possible? Monday, meron Sige tayong po, result? sir. Sige po, sir. O, sige, sa Monday, ha? Salamat po, Colonel. Sige po, sir. Thank you po. At saka, Colonel, so ayoko pong hinaharas siya hanggat wala pang lumalabas na result. At lalo na kapag may lumabas na result na hindi sa kanyang fingerprint, dapat i-clear natin siya. Maging kayo mga Yes, pulis. sir. Sasabihin nyo sa Yes, sir. kanila lahat na clear Actually, ito. sir. Hindi na siya person of interest. Yes, sir. Actually, sir, pagkatapos naman po namin siyang nakausap at natanong during until now, siya naman mismo makapagpatunay na hindi na po namin siya hinaras after that hanggat wala pa po kami nakukuha ang other evidence. Okay, very good. So, Yes, sir. kaya pumunta si tatay rito, ninireview siya at napapahiya na raw siya sa kanyang mga Yes, sir. kasamahan at siyempre diyan sa loob ng subdivision. So, mas makabubuti, sir, kung by Monday, meron tayong resulta. Apo, sir. Sige. Mas okay sana, mas sobrang okay kung bukas, sir, mag-follow up kayo, pabilis-bilisan yung, sino bang kumuha sa fingerprint? Kayo ho o? Alamin ko po, sir, sa investigador ko po, sir. Sige po. So, babalikan Apo, namin sir. kayo ulit bukas ng hapon, sir, same time. And then, inaasahan ko by Monday, meron na pong resulta. Pilitin yung po, mga sir. investigador nyo. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Salamat po, Colonel. Yes, sir. Yes po. Thank you po. Corporal, Yes po, sir. subukan nyo po na bukas meron na pong resulta. Kung hindi, by Monday, kailangan meron na po talaga. Yes, sir. Okay. Copy, sir. Salamat po, Opo, sir. Corporal. Yes po, sir. Thank you po, sir. Magandang Thank you hapon po sa inyo, Corporal, sir. Corporal po. Yes, sir. Castillo. Magandang hapon, sir. Okay. So, sir, maganda rin to, makakatulong din to sa iyo na mapabilis yung paglabas ng resulta ng fingerprint matching, cross-matching. Kapag lumitaw na hindi ikaw, balik ka rito, i-announce ko, ipopost ko to sa Facebook page ko, Opo, sir. sa YouTube, na para malaman ng libo-libo, milyon-milyong taong sa Pilipinas na inosente ka. Hindi ka naman sinaktan, hindi ka binugbog. Hindi. Okay, good. Ano lang, tinala ko mga 4 o kalahating oras. Kinuna ka ng fingerprint. Opo. Okay. At ang t-shirt ko, dinala nila. Makakatulong po yun para ma-clear ka.
para kung sakaling merong Pero hindi ako makatulog, sir. Mag-isip ko gabi-gabi. Hasta yung misis ko. Eh, pero sir, kapag nakita na, bago pa ko galing sa probinsya. opo. Probinsyano ko eh. Yes sir, naintindihan po natin yan. Sige sir, yung pong resulta ng fingerprint na ginagawa ngayon natin police sa cross-matching, yun po ay mag-absuelto sa inyo. Kapag talagang wala kayong kinalaman whatsoever. Sabi niya sa akin, sige tulungan ta ka. Dahan-dahan nila, saan niya mo ihagis mo ang bisikleta. Yung tinapon mo. Basta lang ang ATM, yung laptop. Pinipilit kang Pinipilit ako pa amin. Pinipilit po siya. Sabi ko walang kalam-alam ko. Tulog ako talaga. Wala akong kalam-alam. Maraming beses kanyang pinilit na paaminin. Bukas naman umaga, diyan naman siya, picture naman ako. Pinipicture lang. Oo, picture naman ako. Sabi ko, ako na ba ang tao dito sa television? Pagkadami namin. Corporal, nasaan si Corporal ulit? Blanco ko pagtrabaho. Pagkatapos noon, Binantayan. meron pang palo. Ilang beses ka binabalik-balikan? Tapos, balikan ako sa isang beses. Nung sabi ko sa mga ko, yan na, giwardyahan ka na, baka tumakas ka. Hindi ko takas, wala ko kasalanan. Wala ko kalam-alam silang ginagawa nila. Biningtangan ako nila sa, hindi ko tatakas. Okay, sige po. Tawagin niyo ulit si Corporal para makasiguro tayo dito. Corporal, Yes, sir. mula ngayon, Police. wala na po ako mabalitaan na pupunta kayo sa construction site kung saan nagtatrabaho si Sir Tatay Victor. Yes, sir. Picturean siya. Yes, sir. Ayaw ko nang yung aligid-aligid kayo doon. Total na po, Yes, sir. 4.5 hours nyo na po siya na-imbestigahan at nakuha niyo po lahat ng mga impormasyon na kailangan Yes, niyo sir. makuha sa kanya. Yes, sir. So, Yes, stop sir. na yon. Yes, sir. Bali, sir, yung time naman na inimbestiga namin siya, yun naman din, sir, yung last na punta namin sa site eh. Huwag na kayo pupunta doon sa site na Yes, sir. aligid-aligid, tatakutin siya, harasin siya. Huwag na po, ha? Yes, sir. Wala namang, sir, ganun nangyari. Okay. Yes, sir. Total, hindi naman kayo sigurado. Eh, yung CCTV, malabo naman. Yun, Diba? yun nga, sir. Yun nga, sir. Ang sinasabi ko din, sir. Eh. And then, pag lumitaw na na-absuelto siya and I need a public apology from you guys, magpa-public Yes, sir, apology sir. kayo. Pag lumitaw, Yes, sir, okay? Yes, sir. Yes, sir. Na-clear kayo. Sige. Okay na yung Yes, sir. Mag-public apology sila. Bigla lang sumulpot yung misis ko galing pa sa probinsya. Sumama doon. Ayos lang. Pinalakas. Sabi ni Corporal kanina, kasama raw yung mga anak pinasama. No? Pinasama po ni Sir nila. Kasi po, ayaw sana niya pasamahin daw. Ngayon sumama yung bunso ko. Pagdating doon, Pinalabas niya. doon sila sa sa labas. Sa labas ng gate, hindi pinapapasok. Ngayon, tumawag yung isang anak ko na may asawa doon. So habang inimbestigan kayo sir, kayo lang mag-isa. Silang mag-isa po. Lang. Pinalabas ako ng dalawang anak. Okay. Dalawa lang kami. Pinapilit ako pagpamin. Pinaamin daw po sa kanya yung daw yun. Laptop at saka Parilis ATM. daw yung laptop ba Wala yun? akong kalam-alam, ATM, sir. Tapos bag. Corporal. Wala akong kalam-alam. Yes, sir. Tawagin mo ulit si Colonel. Umiyak pa ko eh. Medyo mali po yung estilo niyo ng pag-iimbestiga sa tao. Una, dinala niyo sa presinto, wala naman kayong warrant. So dapat yung pag-imbita sa kanya, prerogative niya yung kung pumayag siya o hindi. Hindi pwede yung sumama ka whether you like it or not. So kung ayaw sumama, sandali lang, makinig ka muna, makinig ka lang. Yung pagsabi mo, inibitan ka namin sa presinto para imbestigahan ka. Pag sinabi niya ayoko, hindi mo pwede mapilit. Yes, sir. Sir. Alam mo yan, tama, mali. Yes, sir. Alam ko, sir. Alam ko. Oh. Now, tumanggi pala si tatay. Sana hindi ka nagpumilit. Sana doon mo na lang inimbestigahan. Dinala mo na lahat ng mga, kailangan mo dali mga gamit o typewriter o laptop, cellphone. Doon mo na dalhin sa construction site. Hindi mo dalhin sa presinto kasi sa maraming insidente, yung mga pinaghinalaan pa lang, hindi pa talaga, wala pa talaga ebidensya ang mga pulis natin na yun talagang ang gumawa ng krimen. Pag sumama sa presinto, kadalasan hindi na nakakalabas, hindi na nakauwi ng bahay. Inibitahan lang and then sa piling ng pulis na siya na talaga yon, kinukulong na diretso. Maraming ganong insidente nangyari. Kaya therefore, hindi ka na ulit, hindi mo na ulitin to na kapag inimbitahan mo yung isang
tao na sa tingin nyo person of interest sa presinto at ayaw sumama, huwag nyong pilitin. Pwede po mag-explain, sir? Pwede mag-explain? Sige po. Sir, pali po ganito yan, sir. Pagdating ko po ng site, kasama ko naman po yung mga security. Andun din yung si foreman nila. Sinabi ko sa kanya, kung okay lang sa kanya, sa porsyento tayo mag-usap, parang hindi na mag-create dito ng senaryo, hindi tayo pagtinginan ng mga tao dito. So, sabi ko naman sa kanila, pwede mo naman isama yung mga anak mo para doon tayo mag-usap-usap. Nung dumating kami sa presinto, siyempre... Sandali lang. So, tinanong mo siya kung okay lang sumama sa presinto. Sir. Sandali lang. Anong sagot niya po tayo nung tinanong ka, okay lang ba sumama ka sa presinto? Hindi ako pumayag. Hindi ka pumayag? Oo, kinabahan ako. Wala akong kasalanan. Ano sinabi niya po? Sabi niya, sumama ka lang. Yun, Corporal. Oh. Sama ako. Pinilit mo, no? Hindi siya pinilit kasi kung pinilit ko siya, hindi siya sasakay ng Pinilit mobile. ako eh. Wala namang pamimilit. Pinilit nyo sa sir kasi natakot siguro. Hindi sir, hindi ko maaari sir takutin kasi nandun kami sa area eh. Madaming tao doon sir eh. Andun yung mga construction na kasama niya. Kahit yung foreman pwede naman tawagan natin kung pinilit ko talaga siya sumama sa akin. Kasi siya yung nag-i-insist sir na imbestigahan ko din daw yung kasama niyang isa. Hindi ko ba sir pwede pag-imbestigahan na imbestigahan ko siya, isasabay ko agad yung isa. Isa-isa siyempre. Okay, so yung isa, inimbestigahan mo rin. Yes sir, pinasunod ko kinabukasan sir kasama si foreman. So ibig sabihin, hindi lang siya ang inimbestigahan, meron din mga kasamahan niya. Yes sir. Yes sir. Sabi niya, sir, Pati si sir yung foreman nila, pinapunta ko. Okay, sige po. Sabi Hindi niya- mo siya pinili. So, ang forma magtitestigo na inimbitahan siya at siya binigay siya ng option kung okay lang. Sandali lang. Hindi, doon lang tayo doon sa binigyan mo siya ng option na pwede sumama at pwedeng hindi. Yes sir, yes sir. So, voluntary sumama siya. Sinabihan niyo siya kung okay lang sumama ka. Yes sir. At sabi niya okay lang. Yes sir, sumakay sila ng mobile, mag-aama. At yun ay narinig ng foreman. Yes sir, nakaharap sir foreman, pinagpaalam ko sir sila sa foreman nila eh. Okay, sige po. Fingerprint, mag-apologize po yung police, makiklear po yung name nyo. Mr. Corporal Yes sir, yes sir. at Colonel, bilisan nyo po ha, Monday. Yes, sir. Yes sir, sabi po. Monday, gusto ko na malaman, excited na rin ako malaman yung resulta ng fingerprint na Apo, sir. ginagawa ng pulis natin para may bigay ko na yung mga pinamis ko dito kay tatay at kinanay. Kung Apo, sir. maklear. Thank you po, Colonel ha. Apo, sir. Sige po, Thank you, sir. Colonel. Corporal, thank you, Yes sir, Corporal. yes sir. Thank you po sir, thank you po. Oh, sir, good luck. Okay? Sir, thank you po, Ingat sir. po. For the meantime, bahala kayo sa inyo si Odette, bigyan kayo ng pamasahe. Yung papunta at pabalik nyo ng pamasahe, i-reimburse sa inyo. Okay, Nay? Opo, sir. salamat sir, Sige po, salamat. hanggat hindi na po. tatapos yung investigasyon, steady mo na yung mga promise kong tulong. Salamat po sa inyong dalawa. Ingat po. God bless. Okay na. Salamat, sir. Sige po. Salamat po. Okay, news break na to. Opo.